May buntag sa tanan. Amen. Kumusta nga tong semana? Madaogon ba? Ha? Walay, hindi mo gina, imposible mo ginang wala problema. Pero taliwala sa problema, makaingon bata nga madaogon kita. Amen. Wala magpasabot Kristohanon. Wala na din tayo mga problema sa gubangon, pero salamat sa Diyos na siya. Ang title sa atong mensahe ni kabuntagon, This is it. This is it. Ini saya, mako nani. Mako nani. Ang kahulugan nani depende sa tono imong igutan. Depende sa what kind of statement na imong gusto basahon. Declarative, exclamatory, interrogative. Di ba? Sa English, basic English, tulo ka klase sa sentence. Declarative, imong i-declara. Exclamatory, ubat ka tingala. Interrogative, pangapangutangan. So, layan ko na to. Kung ikaw maka-eksuonan na nakaabot na sa imong ipangayo, nga buta, makaingon ka, mako na din eh. Mako na din. Pero, gaduha-duha ka, maingon ka, mako na din. Pero kung sigurado ka, mako na din. Amen. Wala nga atong sigurohon, nga atong nasinatian, kung atong mga pag-ampok, mako na din. Amen. This is it. Kaya kung gano'n na ito magmutanan, mao naman eh. Mura o hinay kaayo ang atong abante. Kaya mahadlog tag masayok ang direksyon. Pero kuban, isang sayok, salog lang yapon. Muslan man na nabasa, maligo na lang. Ayaw, may magkabahala ang iyong kinabuhi ang tao. Only one life. Only kung nasayok ka, marka bahala na lang kinabuhi mo. God promised us life nga moingon ka mauna ni. Mauna ni. Lahi mo itong ahay mo. Mauna din eh. Kaya tayo wala. Tayo wala niyo ka. Ay, daga mo yung problema na kay banang badlo mo na kay asawa na kay anak. Mauna din eh. Lahi sa na. Hindi gusto sa Diyos. Ay nga natin mong pagkinabuhi. Kung dili, magkaingon ka. Mauna din. Amen. Maganda ang klase sa kinabuhi nga imong ipangandal, kaya mo yung ka, mauna ni. Mauna ni. O, mauna ba ka ni? Eh, kumusta mga kaigsunan? Muna ko ba ninyo may reaksyon? Sama? Ha? Gisulan? Gibusaw? Okay. Now, ang topic na itong nasugdan this year, ay kasagad pa ngayon, mahitungod sa panguntuin, mahitungod sa tukang kwarta, happiness, pagkayusa sa pamilya, muna sa mga Chinese, maglutok yun o mga malagkit, pilit, mga pagkaon nga pilit, para kuno nga pilit yun din. Tabo kay pilit man sa utang, na wag yapon. Pero para sa mindset niya ikaw, mindset ka, budlat man lagig mata, dili na taanan, ha? Dili na taanan mga malagkit. Lingin po ba? Tuor kita sa gihas Ginoo. Muna importante pa ngayon, giyahin ako Ginoo. Paano ganun doon? Tanang-tangan. O Diyos, tuntuli ako sa imong dalan. Di ba? Kaya kita mag-aigsunan sa atong kagalingon na napapagitang tanan. We are lost. We are lost without God. I'm lost without you. Ato pa sa kanta. Muna ginanglan na to ang guidance sa Ginoo. Nanong ikinanglan na to mag-aigsunan? Tungod kay kung di ta mangayo o bihas Ginoo. Rhetorical question, number one.
nituod ay ka na mas labaw pa ka sa Dios nga nasayod nga nakakita sa atong katapusan gikan pa sa sinugdanan. Kung ang Dios mo tanaw sa imong kinabuhi, tan-aw niya ang ending. Gayon, He started with the beginning. Kita, kung kita mangita, magsugod ta sa sugod. Gayon. Pero wag ta masayod sa katapusan sa atong isugdan. Importante nga naatay pagsalig sa Dios sa iyang iyang. Another rhetorical question, opening question. Kung ang Diyos manhatag sa itanong, dili ba siya magpaulan? Kung ang Diyos naghatag ni mong dahong ba, naghatag ni mong tinguha, naghatag ni mong trabaho, does God will not sustain you? Dili ba siya makahimo? Uy, dili ko kakwantag ako pag-uswila ni nga kong kaminyoon. Dili ba siya makahatag grasya para nga mahimong masaknay ka? Kanang imong gikabalatan kaniadto na masulbat na, nagkabalatan na po ka sa ugma, nasulbaronon pa. So nagdoble na ang imong mga sulbaronon. Okay? Nagdoble na ang imong kabalatan. Now, we talk about guidance. Di ba nila? Kung sa atong dagat, sa atong iskutan, kung sa magkasabuta, pero dili na to matimanan. Timan nila ng GPS, guidance, provisions, and guidance for success. Okay? The rhetorical question about success is, kapag mga people, siguro ninyo yung mga feeling of uncertainties na walang pusong kakuhanin akong pag-eskwela, na pagkinigalatan. Kung ang Diyos nagsulti na ito, kung sa'y buhato, di ba kita niya palang pusong ini? When we reach this far, does God will leave us? Yan ang biyaan. Human kita nakaila kanya, o kung pa makaila ka kanya, iya bagyapuntang pasagdan, anak ka sa Diyos. By creation, gusto niya mahimo kang anak. By redemption, di kanya pasagdan. Di ka pasagdan. Hindi ka makakalimutan ng Diyos. Itatak niya sa iyang palad ang imong alam. And holds your time and He knows your life. Sa mga mahilig sa technology, we have what we call help and support. Diba? Pakapina siya sa package, sa usa ka software, usa ka product, help and support. Okay? Ang question is, nganong patuon ka sa Diyos o sa kadapit o niya pasagdan para. Basta klaro lang ka sa iyang sa Diyos, di ka pasagdan. Pero kung nag-uod ka lang, abangan niya kung ka na kung magpakitabang ka. Dili ka kung kapasagdan. Okay? Kaya narulobas are very accurate sa kung saan guidance sa Ginoo. Pero we try to be accurate. Because when we are accurate, we accelerate. Sa diya makita, untuk makabalo sa imong padulngan, dili kamalangan, mas paspas ang imong dagan. Pero writer ka, wala ka kabalo, wala kay GPS, wala kay Waze, wala kay mugay nimo. Murag kabalo, palagit, ngit-ngit na. Di ba? Ito yung kalbayo, murag one time, stranded ng Surigao, sa Brunei, sa Manila River. Huwag na kulbae at doon, kung hindi dalaran niyo, huwag magigay. Ang makakita kay pitsing. Huwag mo kibalo ko siya ng pitsing. Ay, pedestrian crossing na niya. Abing manakot itong lugar, yung taas ako ng lugar na pitsing. Bila naman ang madagan? Ay, pedestrian crossing kayo na sign. Pero di ka makasabot sa sign, dili ta mahay mong magaliran sa Ginoo. Treasure hunters. Makakita ka sa di ka pa mo interpret ay mahurot na lang ang imong puhunan, di pa kakita bulawan. Pero di ka kapalo kung sa interpretation na to. So we need to understand kung sa ang interpretation sa mga sign sa Ginoo, sa diya nakita niya siya nagsaan. 25:9 tanan mo basa. Everybody read. Kaya nga na Bible,
bulahan ang mabasa. Bulahan ang mabasa, maminaw o muputungan sa pulong sa Ginoo. Tanan ko mabasa. Salmo 25:9. Gigiyahan mo ang mga tanang orang, iya kang giyahan. Dili ka niya kasagdan. Giyahan niya ang mga mapagpuon, mapinuksanon. Once mapinuksanon ang kahapon ng the Lord. Pero katong mga bright na di kaayo, super genius, di na patudlo. Ganyan mga dili genius, di patudlo gani. No? Dahil magpaka-arablik nun yun nga, bright lagi. Bright pas Ginoo. Ingon ang Proverbs 3:5, don't assume you know everything. Kanang ingon nga, do not lean on your understanding. The message translation na is, don't assume you know everything. Young people, there's a point in your life na makaingon ka na ako kaya balon ako sa kong buhaton. There's a point in your life na musa ka itong hormones na oxytocin, ng happy hormone, na isaaran ka lang sa imong uyab na 18 anyos, ayaw ka bala ka. Uhion talaga ka. Uhion ba pagani trabaho? Di pagani ka buhin sa inyong galingon. Pero tungkol sa oxytocin, na di na mutubiyan sa imong resume, ang mutuo na kadayon. Pero pulong sa Ginoo, di ka mutuo. Inahanglan na tutuwa, di hanta. Kay sa diyan kita magpainobsanon, magagabay, tuduan kita niya sa iyang mga kamagi. Iyang pamaagi. Amen? Asa na po tagaing mga sakat sa Ginoo. Salmo 32:8. Ingon ka na ako, tuduan ka na ako sa dalang angay, tambagan ka na ako, samtang nagbantay ako kanino. Okay. Ingon sa Ginoo, I teach you the ways that you should go. Tuduan ko ikaw sa dalang angay ng mga tambagan ka na ako, samtang nagbantay ako kanino. Nagbantay pa siya, nagtambag pa. So nagtambag, nag-advise siya nimo, nag-counsel siya nimo nga, anak, ora o dili na nakayo, sipyat ka anak. Oh, yes Lord, pasalo ako Lord, sipyat ko ini. Kanan imong laag-laag, ora o nag-inopera na dyan na. Anong kong dayo, mga people? Yes Lord, nasubrahan na dyan akong laag. Usa giginahanglan nato nga magpatudlo, magpatambag sa Ginoo. Psalm 37. Okay? Ay kabalan na, dili kita nga basa. Ako na i-explain. Salmo 37:23. Ingon niya, tinayahan sa Ginoo ang mga taglatan sa tao nga nagtinabuhi, nga matinamanon ka. Bisan mapandol siya, dili siya matumba tungod kay gikuptan siya sa Ginoo. This is a very popular verse. Gikanta ni kanya ito, nawala na karon. Sir Dave, kaduglo pa ka to, Sir Dave, nga, the steps of the good man are ordered by the Lord. Ikanta na ito na kanya, 2 months ago siguro sa iyo, the steps of the good man are ordered by the Lord. Ako na ni, kinig 37:23, sa Latin translation, sa Good News translation, ako na ang pagkalingon. Unsa? The Lord guides us in the way we should go and protect those who please Him. Okay? Sa King James translation, the steps of the good man are ordered by the Lord. Though he fall, isang siya matumba, pag-agakon, pag-asaknayon sa Ginoo. Nganong isap na siya man? Nganong isap na siya? Kaya duol siya sa Ginoo. Basta duol ka sa Ginoo, basta masipyat ka, agkapon ka balik. Basta kaya yung ingon nga, nagpasikyat-sikyat lang. Nasipyat lang siya. Kung sa kinahanglan nato na atong matunan kung saan manubagyahan para maigo nato ang panalangin, masunod nato ang iyang direksyon o matuman nato iyang kabubuton. Amen? GPS. We need His guidance for provisions and success. And we have His help and support. Okay. Tagaan ka mo o sa istorya na makasabot kita sa prinsipyo atong diskutan ingon man ang mga saan niya. Diya sa Luke chapter 2, verse 25, makita na itong makaigsunan. Doon ay sa kasubilan. This is a continuation of the story of Advent. Advent means Christmas. At itong Pasko,
Nagisgot kita sa pagkatao ni Jesus, tapos dahil gisgot kita sa wise man. Did you remember that? Ang first Sunday na to? The wise man, about guidance. Bigyan sila sa Diyos, to the star, the spirit, truth, advice, and reverence. Dahil we are here, nadako-dako na si Jesus, i-presenta siya sa temple. I-presentar siya sa Anglican dito sa templo, sumala sa ilang pumalaod, the ritual, ceremonial law, sa mga Hudiyo, nadalahon siya ay i-presentar rito o magdala sila o halad na mga mahalad na mananap. Tungkol kay kabos man si Jose o si Maria, ang ilang madagdagang mga madala, mauago sa kasalapati na mo ihalad dito. Pero sa panahon na may sila sulod sa templo. Verse 25. Ngayon panahon na, may tao na nagtuyo sa Jerusalem na kinahanglan Simeon. Maayo siyang tao o adopon sa Diyos o nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo. Okay? Karon mga tao karon mura o gapaninguhan na Diyod na Ginoo mulabay na utak na nga panahon sa kalisdanan sa mga panggoberno. Ang giingon dito nga naglisod na sila. Sa ilang kalisod mauni taas ang palaliton. Gidaog-daog pa sila. So doon ay inflation, doon ay pagtaas sa presyo, o niya ingon man sa exploitation, gidaog-daog sila, ipahimutsan sila, magkatagpo sila sa sundalo, pabaglayon o 1 kilometro, ipapasan sa karga sa mga sundalo. Nga ang daog-daog kanila sa mga Hudiyo, sa mga Romano. Ang mga Romano man ito may invade sa kining Israel. So kining panahon na, napaabot sila na magkalipuwasan ka sila ng kaintangan. Although they were not exiled, wala silang bihag dito sa usa ka naso. They are in their own nation, pero dalisod ang ilang pamatik or dili na nilang naso. Pero pareha na ito, karon nga nila ito sa atang naso, pero gusto na itang pulayas. Daga ng mga prod tungod sa kalisod. Amot sa kayo nung dagang lisod. Pero usapin nini makaitsunan ang paggoberno ang padaog-daogon. The very oppressive government, di na nila magwanta. Di na nila magwanta. Okay. So, ang nahitapok mga kaigsunan, lisod kita nila kahita. Sa ilo itong magkalisod, kapagan niya sila luwason, may saat. There was a promise that says nga ang Israel pagaluwason, and they thought with their own idea nga pagluwas sa Diyos sa Israel, may hari ay padala nga nagsakay ng kabayo, harianon aron mo pildi sa ilang kontra nga ang Roman government at that time. Ining panahon may tao nga nagpuyo sa Jerusalem. Kini mong tamana mo nakakita yun sa kaluwasan. Not according to the expectation of the majority. Nakita niya ang kaluwasan ng mga Jesus. Ni ining panahon may tao na nagpuyo sa Jerusalem. The way we can get a principle out of this, you must be in the right place at the right time with the right people. That does not mean na majority sa iyong kadaghanan sa iyong palibot, mga right people. They were not in the right government. They were not under the evil government. Pero makaisunan, si Simeon. Na saktong panahon, sa insaktong dapit o insaktong pagkinabuhi. Matarong, maayo siyang tao na mandukong sa Diyos kung nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Ang pulong na Simeon magkaigsunan na kahulugan, siya nga nakadugong. He who hears. So siya naasay kinaiyahan na maminaw siya sa tingog sa Espiritu, dili tingog sa balita sa TV o sa radio. Okay? He has a receptivity, obedience, and listening. Doon na siya'y hapit na pangdungog, aptik na pagsugot, o maminaw siya sa unsay tingog sa Diyos. Kung karon aminaw ka sa tingog sa balita, makaparisura Regio Bacuyos, Pilipinas, lamig na Ilayas. Ha? Pero makaigsunan, naay ang Diyos kung saan kang mga puson. Isang asa ka pag-ibutan, basta importante lang na doon na kayo insakto ka Diyos.
Kung natin sa insaktong na Diyos na sa insaktong dati o insaktong panahon, nagtuo ko mag-eksunan, magtakbo ng mga butanga, doon ay talagsakon na may tabo. Verse 26, okay padayagan niya sa Espiritu, nga dili siya mamatay, hangtod makita niya ang Kristo nga gisaad kaniya. Okay? Nagpaabot siya sa kaluwasan, kasulbaran, sa kahimtang sa Jerusalem. Minunduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Okay? Si Simeon, familiar siya sa Holy Spirit. Do you know the Holy Spirit? Doon ay mga Kristiyano na hinapon ni Apostol Pablo, and he asked them during the time of Acts, yun siya, do you know the Holy Spirit? Dahil Kristiyano, do you believe in Jesus? Yes. But do you believe in the Holy Spirit? Wala. The Holy Spirit na po kabahin sa atong kinabuhi magkaisunan. Sa verse 26, ipadayag sa Espiritu. Kining Espiritu is not a force. Ipangutanan na one time ang music team. Who is the Holy Spirit? Is it a force or is it a person? Maingon ang upan, it is a force. Dili siya puwersa. Dili siya pamatik nimo. Kundi He is a person of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Ano lagi gamit? Wala ta kabalog Bible. Nanas kamuros. Pangalan, samahan, sa anak, o Espiritu Santo. Pero wala kayo na ito tagda. Wala kayo na ito kung sa mahimo sa Balang Espiritu. Balang Espiritu, mahimo mag-exulti nimo. Kung familiar ka sa tingog sa tao, mahimo kang magkabantay, mautoy iyang pag-iistorya nimo. One time, nagsakay ko taxi, ang driver kailangan ako, niya sige na istorya, matugay na duda na siya. Ilingin ko niya, paglingin niya na ako, pastor, ikaw marili. Familiar siya sa akong tingog. Oh, si Jordan ba? So, Jordan. Michael Jordan. Nag-drive taxi. Niya, nagdugog siya sa akong tingog. Pastor, ikaw marili. Dili ikaw sa Michael Jordan, si Jordan na amigo na ko. So, kami Jesus. O, ipadayag kanya sa Espiritu. Verse 27, minanduan sa Espiritu. We must be led by the Spirit. Okay? Pangutan na, ganang mga plano ni mo, led by the Spirit pa na? Kanang imong pagpangata, pagtabang, led by the Spirit pa na? Kanang imong pag-apil sa Christian, led by the Spirit or led by the need? Kailangan manggod, maka-allowance. Klaro mo na. Klaro na. Kaya ba sino, mahuman ang atong bulwato, mawagin kayo, mapangabot tinoon. Kanang imong kalambigitan paghatag sa tanan ng mga amuton led by the Spirit o maula mo ba ito? Kita mo amot, aling mukha o nabatag anniversary o December nga, kita mo amot. Ayaw hatag ko respeto sa takot. Led by the Spirit yun, nahalad ba? Karoon, mahalad ba mo? Okay, amen. Kinahanglan mo dili ingon nga led by the need o maulaw ta nga di mabasahan atong ngalan, ibutang na sa sobre yung ngalan. Karang kinahanglan nga inagda kita sa Espiritu, inakuha kita sa gugma ang imong paghalad sa Ginoo. Karon si Simeon, minanduan sa Espiritu, misulod sa templo. Kining templo, simbahan na siya. And it is a symbol of the presence of God. Simbolo na siya sa presence of Diyos. So, applying spiritually, meaning to say, kini si Simeon sanay sa tingog sa Diyos, sa pag-igsulti sa Diyos, kaya sa aral sa magkakita sa kaluwasan, o dili ng kaluwasan sa kahintang kaluwasan, pinahagi sa usan ka maluluwas ka mauang bata na si Jesus. So, misulod siya dito sa templo, living in the presence of God. Okay, talaga mo nga kahulugan ng living in the presence of God. Living in the presence of God is to be spiritually minded of the things of God. May spiritual mapangunan na may tungkol sa Diyos. Okay? Kung ang advantage ani na sulat sa usa part sa verse sa New Testament, ingon dito nga to be carnally minded is enmity against God. It's enmity against God, and to be spiritually minded is life and peace. May advantage kung pangunahunan mo espirituhanon kanunay. Pero kung kanunay lang ka, kaon, umbang, sudan,
si Kenjoy speaking, dili ka na espirituhano, kaya di magalit ka kaampo, kasi hindi na magagunahon na ugaon, mo pagani na mahon, magunahon na napugag kung sa sudanon. Na managani ka nakasuroy atong Disyembre, ron, gagunahon na kapuga, sunod, asa na po ng sunod na holiday, kaya mo sunod na po, kalimutan nga pangunahon na. Okay, I'm not saying it's wrong about to kayo mga magpaanuhay, but one thing hindi po na ito palabian. Pero kinesi Simeon na puyog sa presensya sa Diyos, meaning kanunay naguna-una sa mga butang sa Diyos. Sa nila bata na si Jesus sa iya mga ginikanan nga ito sa templo. Aron dito himuon kaniya ang isugo sa Diyos. Abi niyo sa ikibuhat sa inyo, gikubos siya ang bata. Daghang mga bata dito nga gihalat, gidedikar. Pero kining bata, there's something special about this child Jesus. Ngayon, ingman si Simeon, ikuha o gikubos ni Simeon ang bata na nagpasalamat sa dito sa Diyos. Din hinahitabo, the next verse, na nagitawag, Nunc Dimittis. Kung sa Nunc Dimittis, it is a canticle, a song na kanta ni Simeon. Kahit bantay bata na sa unang panahon, mutambong kag mesa, Dominus Vobiscum. Diba, anak? Binisaya. Binisaya. Saya binisaya. Buta. Kabalo ko sa inyong sumpay. Ang ginomanakan niyo. Saya tebak sa mga kongregasyon. Kamu tebak? Ay, mga madalang tandem tanong sa una, no? Okay. Pero, hindi na sa'yo. It is good. It is a good canticle. It's a good Nunc Dimittis. Na sa Bible. Okay? Muna ang kanta ni Simeon. Muna ang yung Nunc Dimittis. Dimittis. Okay? Everybody say, Nunc Dimittis. Kasi na mga Bible quiz ni magkatubag mo. Saan siya? Okay. Ingani ang kanta. Utangan to, no? Para mahimo siya Nunc Dimittis. Karon Ginoo kay namang gituman ang imong saad, itugot ang imong sulugon mo panaw nga malinaw. Kay sa kaugalingong kong mga mata nakidako ang imong kaluwasan, nga imong giyanda matubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag ang padayag sa imong dalan ngadto sa mga dili-huliyo o maghatag sa himayan ngadto sa imong katawhan ng Israel. Diyan siya natapos sa verse 32 ang Nunc Dimittis. Once na doon ay mo sulti anak, it attracts attention. Meaning to say, kanan mong tawar, hindi basta-basta na siya na pagahimo ng Nunc Dimittis sa unang panahon. Unless the Spirit of God naaka niya kung iyan ang ikintahon. This is in the temple. Si Simeon, di man, dili pare, dili siya sa Kristan. Pero nang Nunc Dimittis siya, nagtingala mga tao. Kaya sa pagsugod pa lang niya sa iyang awit, karon ang Ginoo, dahil imo naman gituman ang imong sahad. Kaya balikan na ito ang verse 29. Karon Ginoo gituman na imong imong sahad. Mao pa ni kahinaman sa mga Israeli noon. Kining maong sahad. Basta kay iya kang iyahan tagaan kaniyang sahad. Ask for the promise. Lord, kung sa may saad nimo ning akong kahintang karon. Kung sa may imong saad aning akong board exam. Kung sa may imong saad ning akong pag-eskwela, kung sa may imong saad mahitungod sa akong ugma, kung sa may imong saad sa akong pamilya, pangayua ang saad kay ang iya padulong kayo sa saad. The promises of God. That's the final destiny sa iyang guidance. Karon ang Ginoo kay imo naman gituman ang imong saad, itugod nga ang imong sulugoon magmalinawon, mopanaw nga malinawon. Siya meaning ani nga kaigsoon. Ang meaning ani, pwede na kong mamatay. That's the indication. You have reached your ultimate purpose in life na pwede na ka maingon, pwede na kong mamatay.
Murag si Ninoy Aquino mo ingon, Filipinos are worth dying for. Meaning to say, ang iyang life i-offer sa mga Pilipino. Unsa man mga utang na pwede na kang mamatay, mag-ingon ka, pwede na kong mamatay. Siguro sa mga ginikanan ng mga idaran mo ingon nga kung makita na kung ako mga anak o mga lagad, pwede na kong mamatay. Diba? Kaya mo na din ang mga tabatagbawan. Kung ikaw tinuod na Kristohanon, na mahimo kang mopanaw, mamatay ka malinawang, makita nimo ang tanang mga saad patungan. Amen? Muna nga, ining pangitaon nato ang atong saad na diin ikaw magmalinaw, na diin makita nimo mauna na ang katapusan, the ultimate purpose sa Ginoo. Ganun doon may makatsunan na si Simeon. Usa siya ka dibuto. He's a devout, righteous elderly man in Jerusalem, promised by the Holy Spirit. Kung gusto niyo makabot sa saad sa Diyos, ilha ang saad, inahanglan na magmatarong ka, inahanglan na mahimo ka nga magkinabuhi sumala sa pulong sa Diyos, dawaton nimo si Kristo Jesus. If you have not yet received Jesus Christ, He is the captain of our life nga mugiya sa imo, mo navigate through the rough waters of life. Siya dawata kay siya mo dala kanimo sa sakuan nga wa kay mahay, malinaw ang imong pagpanaw. Ano mo kamatayo pagbiya ni kalibutan? He was patient and steadfast. Nagpaabot siya through many years. May kauban contemporary siya nga usa ka prophetess si Ana. Si Ana, dito ka po ni sa templo. So next time, ato na iskutan. Kailangan mo gamay ang preview. Si Ana, prophetess. At the 7th year sa iyang marriage, namatay. Meaning, nabalo siya. Hantod niya po siya 84. He was praying and expecting pag-abot sa mga luluwas. And then, time came na niabot din ang saad, nagpabiling siya sa iya sa Diyos. So be patient. If things are not happening right now, kung di pa rin nahitabo, ang tanang mga butang na imong ipangayo, pabili naman. Bisa-bisa sa Diyos, it takes time. And beautiful things takes time. It takes time. Huwag magdali-dali, huwag padals-dalos. Everything takes time. Okay? Enjoy. Bisan kung sa kadugay pang mahuman ang imong eskwela. Just enjoy the journey and fulfill the purpose. He was a spirit-led. Yan ay si Simeon. Igiyahan sa spirito o gismanduan o sulod dito sa templo. And he was living in the presence of God. Live in the presence of God. Kung makita mo mga kaigsunan, your environment is very toxic. Ang imo mga office mates, puro mga balikas imong mudugan. Live in the presence of God. That will lead you to live as holy, separate life. Lahit nga kinabuhi. Because makita nila na lahit lagi ng akong classmate, lahit lagi ng akong office mate, kaya di lagi ka pamalikas. Di lagi ni siya imong gabi-gabi. Because once you live this kind of life, you will have the non-tinnitus someday. Na makaingon ka, Lord, andam na ko, kung paano tungkol kay natuman na ang iyong mga sahay. Amen? Ayaw mo na mga material na utang, mo nga kumakabalay na kita, pwede na kong mamatay. Bantayan na mga word na mga promise mo sa imong kagalingon. Doon na kita ay musician sa una, nadungkan ako, makadawat na kong baho. Base kita, pwede na kong mamatay. Nakadawat na siya. Ay namatay. Bantayan na naman kaigsunan those kind of things that you are self-inflicting mga curses sa imong kinabuhi. Dahil naman na mo engulf ang material things in this life. Maminyo, lagi ko anak pwede, lagi ko mamatay. Sayang sa imong kaminyo, wala mo kung kama. Di ba? Pwede ko mamatay, makabalay na kita, pwede na. Pwede ka na mabiyaan. Pilit na mo kang tinuod na katuyuan.
So the practical steps mahawag so honest. Acknowledge that I need. Pinundabi nga kinabuhi dagang uncertainties. Dagang mga pantang na ginanatong direksyon. Maraming pasikot-sikot sa buhay. Pero if you want to lessen those things, pwede nga. Go direct where the guidance is. Ano na nga bang likong-likong, kung ano yung kung shortcut, kung ano yung straight cut. Di ba? Sometimes, life becomes complicated tungkol kaya natin magiging ang mga agian na dilim na angay dapat. Alam ko marami kang pinagdaanan. Pero bakit dyan ka dumaan? Hindi na dapat dyan ka dumaan. Di ba? Marami tayong pagkakamali. Dapat maiwasan. Pero bakit naman? Sumunod ka dyan. Hindi ka na dapat sumunod dyan. Pwede naman maiwasan yan. Select your battles. Don't fight for those battles that is not yours. Pwede naman iwasan kung pwede iwasan. And go straight for the guidance sa Ginoo. Amen? Anong tama ng isunan? Makontento sa buhay. Atong i-commit ang atong plano sa Ginoo sa pagkalapusan. Wait for His time. Don't rush because everything will be beautiful in His time. In His time. In His time. Amen?